What's up mga ka-lines? So ito pala yung ating sinasabi nung ituro natin DIY. Dahil po ito sa smoke release, kung ano bang tawag nito sa inyo. Bahala na kayo magpangalan. So ang inuna ko muna mga ka-lines, so depende po yun sa inyo kung halimbawa kung anong size po ng inyong chamber. Kagaya nitong inano ko, yung sinukatan ko, kasi yung ginagamit ko kasi 4 inches na stainless chamber. So ganun yan po yung ano natin. Yan. So depende na po sa size na yung chamber yan. Lampasan nyo lang konti. Yan. Lampasan nyo lang konti dyan. Pwede rin to pabilog, or pwede rin pa square. So ganito na lang ginawa ko kasi para mabilis. Pabilog kasi medyo matrabaho siya. Tapos puputasan natin to sa gitna, tapos lalagay natin ng tubo. Tapos meron akong na-prepare na na foil yung sa mga plate. So apat na piraso po ito. Yan, 1, 2, 3, 4. So ito yung ilalagay natin dito sa foil, kasi ito lalapat yan dito sa ibabaw. Yan, mas malaki to siya, ay sakto lang pala nga, 4 inches. So may bilog na to dito konti. Yan, no? O, mas maganda yung mas malapad pa mga ka-lines, yung sakto dito yung pagkalatag. Okay, so ang gagawin ko, ang natin, kukunin naman natin yung gitna at bubutasan natin. Yan, so ang gitna niya ay 13 cm. So ang 6.5 cm or 65 mm. 65 mm. Yan. Tapos guguhitan na natin siya. So kahit naman hindi gitang-gitang mga ka-line, basta magkaroon lang siya ng butas. Kabila din 65. Ay hindi pala, magkaiba pala size nito. Bye bye. So ayan po, bubutasan lang natin to. So yung mga clients, ang gawin muna natin ay maliit na butas. So ang pinaka butas nito ay 13 mm, pinakamalaki. Kasi ang sunod na butas ko dyan ay media, so masyadong malaki na. Ayan mga ka-lines, ang butas natin dito ay nasa so dito tayo mag-upisa sa gis. Uy, ang kulay dyan, ba't nagaganyan? Sira na yata cellphone ko, nagkulay blue. Yan po. So yan na bang nakamalaki yung butas ko, nasa 13 mm. Pwede naman sana itong holso, kaso lang medyo malaki ito sa media. Dapat nasa, nakalagay dito ay 22 mm. Dapat yung media ay nasa 20 mm lang o 12 cm. Ayan po. Pero since usok naman yun, madali siyang palusutin natin dito, no? Susunod natin ilagay dito yung media. Yan. Yan po. Media po yan. Ganyan po yung tsura nyan. Yan o. Simple lang po ito. Simple lang to, pero napakalaking tulong po to. Para meron namang konting usok na makalusot, konting-konti na lang. Hindi gaya na pag wala talaga, eh talagang masakit sa ilong, lalo pag engine oil po yung gamit ninyo. Tapos medyo kulob, or kahit hindi kulob po, pwede rin gumamit ito para maitaas agad yung usok. Kumbaga hindi nadadaan sa level ng tao, pwede nyo ilagay na sa bandang taas na siya, lumusot. So ang purpose lang naman ito, yung pagkatapos gamitin at siguradong mausok po yan. Tanga lang sir yung magsasabi na hindi usok yung kanyang Calandis oil pagkatapos gamitin. Opo, kahit sino po yung gumagamit.
So yan po, wewildingan ito natin. So hindi ko na ipapakita yung weldingan para hindi masyadong mahaba yung video. So ganito lang po, tapos weldingan. Tapos pagkatapos nyan, pakita ko sa inyo kung anong next yan. Basta madali lang to. Kailangan din pong silyado yan, yung ating pagka-welding. Yan po yung butas dyan. So next po yung ano na, yung tabas-tabasin na natin. So mas maganda po ito kung makapal, kasi pag bumaluktot po ito so i-repair lang naman kung halimbawa bumaluktot, kasi gawa ng mainitan pag welding, pa-flat nyo lang siya kung ganito kanipis yung gamit nyo. Pero kung makapal yan, mga 6mm o 1/4, ay hindi basta-basta gagalaw. Mas maganda po yun pag makapal. So mas maganda to yung pag makapal, para hindi na kayo maglagay ng pampabigat dito. Lalagyan kasi ng pampabigat yan natin po yan, para bumaon yung ating foil, alamin ng foil. So i-repair ko muna to, yung pupukin ko muna para ma-flat. So ito pala mga ka-lines yung ginamit ko dati. So ang ginawa ko dito, yung plate lang na putol-putol, tapos nilagyan ko ng thread to para makapasok to. M6 po ito, tinatawag na M6. Ang M6 po ay 6mm. Bubutas kayo ng butasan nyo ng 5mm, titreadan nyo ng 6mm. So ganun po yung combination yan. Nasa inyo na po kung anong gusto kalalim ng thread. Yung iba naman 4.5 para 1.5 po yung baon ng thread. Sa akin 1mm lang, okay na to. Pwede lang yung 1.5 pag mabigat yung ito lang naman iipit. Pwede rin nyo pabilog yung yung gagawin nyo dito, pabilog yung pang-ipit. Pero sa akin ito lang sa akin. So kailangan yung halimbawa ang nyo, yung iipitan na para hindi to tumama sa chamber, ay kailangan nasa loob siya. Kung hindi halimbawa malapad-lapad yung inyong foil or yung plate, pwede sa labas. Basta wag ito tumama sa sa chamber. Yun ang iwasan po ninyo. So ngayon, lalagyan na natin to ng guhit para doon natin ibutas to. Saka natin gupitin yung yan. Lalagyan natin. So ayan po, nakita nyo na may bilog na siya. Kaya yung ibig ko sabihin po na hindi tatama yung chamber, kasi ito yung chamber ninyo, pinaka outer size nya. So ito yung outer size, kung anong kapal ng chamber ninyo, kailangan iurong nya na banda rito, ganyan, para hindi lang matamaan. Or gumawa kayo na mas maliit pa nito, or pabilog yung gagawin nyo, basta hindi siya tumama pag nilagay ng chamber, kasi ito yung pang-ipit natin ng foil. So ganyan po, ganyan. So ito isa ganyan. So depende na po sa inyo kung alin ang gagamitin nyo, basta wag lang to tumama. Okay, so bubutasan lang to natin para mapakita nyo yung finish nito. So ayan mga ka-lines, nabutasan na natin. Nasa ganito po yung itsura nyan. Dito yung ating tornilyo yan. Dito po yung ating pangipit. Yan. Sana walang sablay. Ganyan po, So sinimplihan ko lang to para mabilis na. Grind muna natin tong mga tapos gugupitin na natin yung oil. Yan po, gugupitin na rin to. Ng ganito, bukod sa ito aluminum foil, ay okay yun. Yan. Tapos mamarkahan lang po natin to dito mga ka-lines. So i-didiin muna natin to para ma-flat. Flat siya.
Yan. Flat na siya. Mamarka natin to siya at bubutasan natin. So, pantay-pantayan lang natin yung 4 na piraso. Kasi gaganunin lang natin. Yan. Kita nyo naman dyan sa gilid. Yan. Tapos dito rin. May guhit naman yan dyan. Yan. Tapos guguhitan natin dito. So pwede ito sa gunting o kutsilyo ibubutas ninyo para pantay. Yan, ulitin nyo lang. Or kahit yung welding rod lang ibutas natin. Basta kung anong klaseng pandikit na pwede siya. Pero iwan ko lang kung magtatagal kasi nga po siya, apoy. Yan. Pwesto lang natin yung ating yan. Pwesto ko lang yung kuan na hindi matamaan. So mga ganyan, tansya-tansya lang. Kasi higpitan natin. Yan. Next naman, ito, magpaganyan. Pero pag tumama naman ay pwede namang ulitin. Wala namang yan. Yan. Wala namang bawal yan. Yan. Ito yan, kaganyan. Yan. So ito, nakaganyan. Ito parang tatama to. May ganyan konti. Pilitin natin yung isa. Yung unang arangkada. Yan. Ito natin malalaman yan kung tatama. Aangat yan. Aangat po yan pag may tumatama dyan. So yan po, wala siya pong tumama. Yan o. Yan po, wala siyang tumama. Hindi siya umangat. Silipin natin dito. Para ba masilip yan. Ako na. Ayan po. Ang kita yan sa hindi na siya tumama, no? So lapat na po yan. Yan. At ito lalagyan ko ng pabigat. Temporary lang pabigat kasi ang ginamit ko na kasi kalandi kahoy. So bihira lang ako nagamit na naman ng kalandi as oil. Ayan po yung ating pabigat. Ditres po yan. Ganyan lang po yan. So mamaya titest natin kung dito ba talaga dadaan yung usok. Check na natin kung saan yung gitna. Butas. Ayan. So ito po yung butas. Bumakat. Ayan. Taasan na natin to. Yan. Patong mo lang dyan. May pabigat. Yan. So maganda yung pabigat nyo. 4 para malaki dito. Pwede nyo i-spot lang yun. Para hindi rin kasi yung natin, yung tornilyo, dapat hindi yan pwede tabunan. O kahit nakaganyan lang, wala namang problema. Yan. Dapat na po yan dito sa bunganga. Yan. Okay. Friends, dito na yun i-testing yung gawa natin. So sinama ko na rin, mini-maintenance ko na rin yung yung aking used oil kalan di mantika, at pati yung ating air nozzle burner nilinisan ko na rin para fresh bago gamitin. So ito yung aking DIY na kuan. Yan. Yan po.
ano na yan, pagkatapos gamitin, no? So ayun mga ka-lines, mantika pa rin yung ginagamit natin. Mamaya na magagamit na yung ating smokeless release. Malapit na maubos yung kanyang use oil, so may usok dun sa ilalim, yung mga napundo yan na oil dun sa ilalim, kaya yung pagtabas ko kanina kaya umuusok yung ilalim. Ayun o, sa bandang yun o, yun pa yung kasamahan niya. Pag namatay daw mas mausok yan. So ayan po, kita nyo mausok ko, ayan o. Ngayon lalagyan na po natin yan. Kita nyo yung usok. So lalagyan nyo lang yung ano, lalagyan nyo lang ng hose yan, at saka itong ano na to, tubo na to na galing dito ay medyo mahaba-haba, as palusot sa bintana o sa bandang taas ay okay na po yan, no? Tapos ito, ayan o, wala siyang usok, diba? Ayan po, solve na po ang problema. Pag yan po ay nasa taas ay hindi nyo na maamoy po yan, kasi nasa papuntang taas na po yan. So kung may mahanap kayo na medyo matibay-tibay na hose, ito kasi ito yung ginamit ko, kaya ito na pinapakita ko. Meron kayong mahanap na matibay-tibay na hose, ay yun na po. Tapos ito, bahala na kayo mag-adjust doon sa design ng bahay ninyo. Yan na po yun. So yan po, maraming salamat. Salamat sa nakuha po. No? Thank you sa lahat na nag-order. No? Yan po, mausok siya. Diba? Pero kung halimbawa kaganyan nga, pag marami pang laman, yan, wala siyang usok, oh. Nandito na siya lumabas. Kung mahaba ang hose nyo, okay na yun.